Amen. Salamat sa atong buhing Diyos no sa tuang weather. Hindi itong weather karon. Balos po sa weather po sa mga pinaka-adlaw. Grabe ulan. No? So salamat sa atong buhing Diyos na ginatawag kita niya o gluguay nga maabot kita diri sa simbahan nga wala ang ulanan. And safe ang tanan sa ato ang travel. Thank you, Lord. Sa hingayunan ng Lord na magpaminaw sa sa ato ang mensahe karong daw. So, kita yung na, paminaw sa atong tulong. Amen. So, before tanan natin na yung sa pagtuko sa tumulong, Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for this moment, Lord. Thank you, Lord, for this day. Salamat, Ginoo, nga kami ng Diyos, magpamati na sa ating God, sa iyong mga pulong, karong daw, Lord. Lord, help us, Lord, to understand your word, God. Not the words nga amo ang understand sa mga kaugalingon ng knowledge, sa mga kaugalingon nga pagsabot, Diyos, pero among gihangin, Lord, yung mga balaan ng Espiritu mo, magpataliwala, Diyos, maghahakal sa mo, Lord, wisdom, God, as we listen to your word, Lord, yung himo, Diyos, nga dili lang kini, O Diyos, masulod sa mga sa mga hulang, Lord, pero mahimo kini, O Diyos, nga spark sa mga kasing-kasing to make a huge fire sa mga life, Lord, sa mga abot na panahon. Lord, salamat din ang mga pulong na kailangan by the Jesus to pray. Amen and amen. So, this morning, ang topic na to for this morning is called segregation. Sa inyo kabalawan ng segregation. Amen. Kung naay congregation, naakoy segregation. Kinsa may naay knowledge sa pag-segregate. Ang pinaka-best example sa pag-segregate, kanang na itong makita na basurahan. No? Naay tulok kasi ng basurahan. No? Malata, dili malata, o dili kasabot. Ang mga dili kong po. Maski itong plastic, kung dito sa naipapil na mga papil, kung sa plastic, naikatulong ng basurahan. No? So this morning, we will talk about segregation. Segregate is pagbulag-bulag o pagbahin-bahin in according sa iyang lugar kung asa siya. No? Students are segregated through grades. Tinulong na namin lang ni Kabibig. Siya gusto ko mag-change ko section ko naman. Private yung mga kasmit. So, meaning si Irene, gisegregate siya through sa iyang grades. Dito siya napunta sa level 5. So, kung kita po, dito po nakapunta sa mga dagang bright eyes, no? Advantage yan po na kay kita mo din mas na-graduate. Pero karon, how about us na mga Kristohanon, how are we going to segregate when the time comes na mabalik na si Jesus? Ako yan yung sa pag-open sa itong Bible in Matthew chapter 24, verse 4. Matthew chapter 4, verse 4. So, before basa sa itong Bible, isa ba yung nakakita niya sa latest na balita karon? Amen. Isa tignan daw yung news. No? Guys, tignan tignan na hit ka na kung ng news, pero kinahanglan mo lang ito mo gyapon ng news para updated mo. Isa mo yung nakabalaw sa latest karon ng news internationally. Ha? Amen? Kasi yung nakadungog ng sa initabo sa Israel. No? Ang Israel is, naana siya in a verge of war. Naana siya sa... Naana tayo madunggan dyan na nanay nagpapato og missile. Si Israel po, nagpapato po sila missile. Dahil nanay dumug-dumug nga mulaban na po si Putin. Dahil di na po ang Russia mulaban po sa Iran. Dahil Israel po, labanan po sa US. Yun ng US, ayaw yun ni o subuka ang pasensya yun kung Russia, yung istorya ng Russia. Kaya inyong matatihon ng Israel mulaban dito among protektahan ang amo ang friends.
If mulihok na ang Russia, mulihok na ang US, manghilabot na automatic ang China. Ano naman ang China o ang Russia, kauban na sila. Friends na sila. So kung kanang tulog ka dagko nga country, mag-start na sila og war, diha na yung magsugod na yun na kay kami a World War Z. Oh. Bumbi mo dito. World War 3. No? So kinsa ba nahadlok na magka World War 3? Hindi na. Ha? Murag chill lang sa Pilipinas, no? Pero ganina na ay nilabay niya aeroplano. Pamatay ko. Alas na rin. Unsa man na? Kuhan ka ng dalugdug. Pasong si kay kong dalugdug. Ala si dalugdug. Aeroplano. No, ko aeroplano. Dili man ni airport to always no. Para man dili sa may sikayang dapit. Sige, una na. Pamatiyo na to. Bakit? Basin ba o nanay mga missile ba nga nang labay sa ako ang ibabaw sa Pilipinas. Wala nakabalo. Eh, nagsige na naman sila o paputog missile. No? So, igmasin pa o hunang-una to ayaw isool. Hadlok yun, muabot ang panahon nga magka-gira o magka-World War 3. Hadlok siya. Pero, wala yun tayo mahimo kung muabot ng mga panahon na. Atong basahan, Matthew chapter 24 verse 4, mag-ingon si Jesus. Isa na yung Bible niya, na, kung sa'yo title sa naiburag na kalaking title, anak, sa verse 24, kasi nakabata? Sign of the close of the age. Imo out, Gar. Mga kasama o mga paglutos. So sa ako sa verse NLT ako ang Bible. Ang butang Jesus speaks about the future. So wala pa rin naabot pero si Jesus na istorya na kung saan mahitago sa umaabot na panahon. So verse 24, chapter 24 verse 4 nagihon, Jesus told them, kung wala Bible na tayo screen dire, Jesus told them, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. Ang sanay nakadungog kanin niya. Na nanay ni claim nga siya ang only begotten son, siya mo'y Messiah. Dagang nag-declaim ani niya. So niyo siya ayaw mo o ka-mislead anang nga because moabot ang panahon nga daghag mo claim in my name, claiming I am Messiah. They will deceive many. Kaya mo tuod ko ani John nga daghan og mailad ani. Sa ato pa lang mga madunggan kung sa kadaghan purification sa usa sa mga nag-claim na siya mo'y appointed son. No? Pero maskin pa og nasulat na sa Biblia, many will be deceived. And you will hear, wars and threats of wars. Daghan mo madunggan nga gubat. Kinsa na ba mo naggubat karon? Iran, Israel, Russia, sa tiguran na? Ukraine, nagsaita sa gubat, China, Taiwan, nanay threats of war. Karon nana ko threats of war ang US o ang Russia o ang China, naghilom-hilom lang po o ang North Korea. So nagdanay gubat, sakto na, check na ang gingon ni Jesus. Pero nasunod pa yun sa gingon ni Jesus, there will be threats of war. Meaning, naapay mga istorya o naapay mga padulungay nga mga gubat. Pero niyo siya dali, but don't panic. Nawala sa ha? So niyo siya dali, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Ang kahadlukan ano niya, ang Bible, yun si Jesus, ayaw mo kahadlok. Do not see that you are not alarmed from this must take place. Dili kita dapat kumbalaka kay kani nga mga butang muabot jud ni siya. Pero niingon ang Bible, but the end is not yet. In short, ang gubat nga muabot dili pa na ang kinatapusan. Dili pa na mo'y ending. Actually, kana mo'y pinaka-start
sa gistorya ni Jesus about the future. Verse 7 naging siya, nation will go to war against nations, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all of this is only first of the birth pains with more to come. Daghan kaayo pa og moabot. So ang war is not the end, but instead the war is just the beginning. Ang gubat mao pa na sa mo'y sinuganan igsoon. Dili pa rin siya mo'y pinaka last sa tanan. Pero atong padayon nagbasa taman sa verse 13. So verse 9 nagingon, then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Kinsa may istorya niya. Yang mga disciples, niyo siya nga, muabot ang panahon sa tribulation, kamong mga follower nako, kamong mga disciples nako, kamong kanang nag-follow sa akua, you will be put to death. Hadlok kayo, no? Hadlok man kayo ni pagsunod tayo ng Jesus. Pwede man tayo mamatay. Ano man, pag-abot sa tribulation, kita mo pinakaunahan tingon, mga Christians. Kung yan ka nga, Christian ka dili. Kanya huna-huna rin mo, nakadumdum ka sa wali karong adlaw, nga, you will be put to death. Ingon na ba ito si pastor na, igabot sa tribulation. Patyon na ba yun ang mga Kristohanon? Igsulungon na taglayang mga nasod ngayon sa. Are you Christian? Are you a follower of Christ? Ngayon na ka, yesterday, but now chill. Chill na lang. Ano naman? Mahadlok kapat yun. Pero, lahi ang storya, pag-abot niya Apostle Paul. Si Apostle Paul, maskin pa, ugat na sa gruma, dito na sa hukman, pero siya mismo, excited siya na mamatay para diha ni Kristo. Why? That also mean mission accomplished. Humana yung trabaho. No? Si Jesus, before siya namatay sa iyang gingon, it is finished. In short, humana ang ako ang trabaho. Humana ang ako ang task. Humana ang ako ang mission. So kita diri nga mga buhi pa, naapagutay reason nganong buhi pa ta. Napatay mga mission nganong buhi pa ta. Napatay mga kinahanglan pang mabuhaton kay unless nga maabot ang panahon nga ma-accomplish nato ni, we will be with our Lord Jesus Christ. Verse 10, then many will fall away. Biblical. O na matingala lang anong daghan na lang, dagmay na lang kayo manimba. Many will fall away and betray one another. Daghan na kayo o mag-betrayal rin. And hate one another. Verse 11. Wala pa. Oh. And many false prophets will arise and lead many astray. Verse 12. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. And last, verse 13. But the one who endures to the end will be saved. Kung kinsa lang to'y mulahutay, tamang sa pinalasan, maoragid tawon mo'y maluwas. But although nag-iwan si Jesus, na mauni mga sinyalis sa panahon nga ako mabalik nga, pero kani nga sinyalis, mao pa lang ni beginning. Dili ni siya ang kinalasan ning gubat, pero mao pa ni sinugdanan. Why? No one knows when Jesus will return. Revelation chapter 3 verse 3 yun. Revelation chapter 3 verse 3. Kaya sa 3.
Go back to what you heard and believe at first. Hold it firmly. Kung sa tayo mong nadunggan, napulong sa Diyos, kung sa tayo mong gituan yung mga pulong sa Diyos, hold it firmly. Hawiri yun na o pag-ayaw. Problema lang, wala kang pagkabing oras dito tayo kung sa may iwala. Minaw ka ron, din tagugma. Mauna nga, pag-abot sa panahon nga, panilingan na kasi ni Lord, kung sa man to'y wali atong last Sunday. Tama na kami yun. Basta nindot ko ito. Nakandog ko ito ito ang wali. Kung saan lagi ito? Abot na ito sa... Basta nasa Bible to. Oh, nindot ko ito siya. Story to siya, story. Kung saan lagi yung story? Nakalimot na di ay. It's because wala niya gihawiran o pag-ayo ang pulong gihatag sa ila. Pero ningon ang Revelation, hold it firmly. Ningon ko i-charge, repent and turn to me again. Lakot ang liyon ni Sister Joshua ganina. Siya nga, nabati na ko nga, wala ko nibati nga, si Lord mo ni palayo na ko, pero nabati na ko nga, ako mo ni palayo ni Lord. Because it is true, the Lord never leave us. Ningon ni promise siya, the Lord, I will never leave you nor forsake you. Muna nga, if na may time nga na-separate ka dihan ni Lord, dili si Lord yung separate sa ako pa. It is us who turn away from the Lord. Now, nasayod ang Ginoo nga kita mo i-reason nga nung mapalayo ka diha sa iya. Munang niingon ang Ginoo, niingon diri sa Revelation chapter 3 verse 3, turn to me again. Sa balik diri sa akwa. Lini, balik, huy, alay diri, balik diri yung kung sa kuwayong mabalaka kay maskin pa o kung sa kahugaw ang umong sala. Pag mubalik lang ka sa kuwa, limpyuhan ka. If you don't wake up, I will come to you suddenly, unexpected as a thief. If dili ka mumata sa imo ang pagkatulog nimo sa imong sweet dreams nimo. Among tayo mga sweet dreams, no? Isa na ba nakabati di ka ng pinakadindot na namo sa tibok kalibutan? Ha? Anong feeling mo ba kung hindi na kaganahan mumata, kanindot ko yung damgo? No? Wala pa? Sa'yo nagdamgo din na milyonaryo. Amen, no? Nindot lang yung pumatay ng milyonaryo, no? Naglibog si Edgar siguro kung sa may punahon upalit. Kung sa milyonaryo pa. Ako sa una, high school pa ko, magbuot ko sa akong damgo. Sino na, matulog ko, ako una-una, karong gabi na akong damgo gubat, ako'y bida. Walay magbuot. Ugma, ako ang damgo, ako artista ko. Sikat ko ng artista. Walay magbuot. Ano man? Ako ng damgo. Walay makabuot akong damgo. Pero naay mga times nga, dili nimo mahuwiran imong damgo. Naay times nga kanang masjid pa o gidagan ka, di ka po'y nakaikidagan, ipanunod ka kay ka, pero panglantaw nimo ang imong gidaganan wala jud nimo naabtan. Naay mga damgo nga feeling nimo tinuod di kayo. Like for example, naay time nga nagdamgo ko, ito nga, kadali lang, wala ka sa ko. Ano man, asa man ka? Mangihis ako kadali, hiun kay ko. Sa akong damgo, nilagaw dito, nangihin ko sa kilid. Pag pangihin ako, tingala ko, nakso man ko. Ingit. Kapag na ito, may ganit kay, wala pa yun, na nagdagan ko sa CR kay nangihin ko. Kay, sa ako ada yung kaugali mo na yung nakaihin na ko. Pero sa damgo, sinuod yun siya. No? Ganyan kayo tayong mga sweet dreams. Ganyan kayo tayong mga nindot kayo ng mga panghuna-huna. Pero niyon ang Bible, tinahanglan magmata na ka. Kay dili tanang dreams tinuod. Kay sino ako dream ganito siya na nangihi ko, pero tinuod ko siya. Nangihi ko. Dili tanang damgo igsoon tinuod. Mo nang niingon ang Bible pag mata mo. Kaya naman, kung dili mo mata, mo abot ko nga sama sa usa ka kawatan. Walay makabalo kung kanos ako moabot. Kung ano yung reason, si Jesus katong time,
So naglantaw siya sa Jerusalem, nihilak siya. Kaya nga wala dito kabalo ang Jerusalem nga niabot ng Isaya. Wala dito kabalo nga naabot na ang time nga ilaang gitagag na moabot ang Isaya. Napadayon ta, Revelation chapter 16 verse 15. Nag-ingon siya sa chapter 3 verse 3 nga if you are not alert, if dili ka magtukaw, kung dili pa mo mumata, if dili mo alerto, I will come like a thief. Muabot ko nga burag sama sa kawatan, wala joy makabalo. Wala ganay nakabalo nga katong adlaw nga gikuha tong mga soft drinks diri no sulod sa simbahan. Wala gyud nakatik. Ano man, ang kawatan mo at kung nasulat more less than mo gi-expect. Na yung mga balita na makikita na ko sa TV, kung kanos na pa ito nga feeling nila nakagitaw sa balay. Nara dito ang yung mga igsoon, matulog sila kagabi na wala dito sa kabalong na gisulod ang ilang balay. Ikuha ang iyang i-charge ng cellphone, ikuha ang laptop, misulod pa sa kwarto sa tag-iya, nangita pag mga, natulog na tag-iya po dito. Nangita o na usap pwede niya makuha, ikuha pa o soft drink sa rep, before pa nilakaw, luhaw siguro siya. Human, ni-exit na po dyan sa pertahan nila. Siyempre, wala kasi nibalik dito sa yung again, bisot dito yung again. Pero wala kasi nakabalo, naaray nakatek nga ikawat ang isulod nila ang balay. Kay pag ingon sa nila ang katabang nga, sir, nawala ang ako ang cellphone. Ang iya pong asawa ningon mga han, nawala ako ang tablet. Iya na po ginataw yung laptop nawala po. Dito na sila nag-check sa CCTV, dito sila nakita na isulod sila o kawatan. O ang kuya ko yun ito kay ang ilang katabang na natulog na sa may sala, hapit kayo siya gikisan sa kawatan. No? So, careful yun ta sa ito mapanimalay, pero mas careful ta sa pagbalik sa tungbuhin mo Diyos. Because ninyon this Bible, I will come like a thief if you are not alert. Chapter 16 verse 15 nag-ingon, look, I will come as unexpectedly as a thief. Wabot ko sa mga adlaw nga dili gini mo i-expect. Wala po siguro kawatan siguro no nga magpa-appointment. Guys, muna ko din sa inyong balay 3:30 karong kadlawon. Mga wat to, thank you. Wala po yung magpa-appointment siguro ng kawatan. Mga ito na sila ng unexpected. Pero niyo sa Bible, blessed are all who are watching for me, who keep their clothing ready, so they will not have to walk around naked and ashamed. Kaya pasabutan na namang ingon diha nga to keep their clothing ready. Naman kinahanglan man nga ready ang ato ang clothing permit. Naman, Matthew chapter 25 verse 1 to 13 niyo. 1 to 13. Okay, ready na kita na? Amen. Amen siya Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who are foolish didn't take enough olive oil for their lamps. But there are 5 who were wise enough to take extra oil. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fall asleep. At midnight, they were roused by the shout, "Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him." Verse 7, all the bridesmaids got up and prepared their lamps. Verse 8, then the 5 foolish ones asked the others, "Please give us some of your oil, because our lamps are going out." But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to the shop and buy some for yourselves." Verse 10, but while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who are ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked.
Later, the other 5 bridesmaids returned. They stood up outside calling, Lord, Lord, open the door for us. But he called back, believe me, I don't know you. Verse 13. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Pastor, sa may relate na sa clothing and dimension sa Revelation 16 verse 15. Ipasama na pabalik sa verse 10. Check the verse 10. Okay. In today, but while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready, unang niyon dito sa verse 16, chapter 16, verse 15 sa Revelation, na kinahanglan ready ka. So niyon diri, katong mga bridesmaid nga ready went in with him to the marriage feast, meaning kasal. And when the time nga kasal ka igsuon, kinahanglan na kay saktong sanina. And kanang sanina makuha lang na nimo through what? Katulad na ako nag-mention. Through good deeds. Unang niyon nga wala kay naluwas sa maayong binuhatag. Yes, sakto ko. Walay naluwas sa maayong binuhatan. Pero when the time the Lord will get his bridesmaid, ang imo ang gisuot nakabase sa imo ang maayong binuhatan. That's the reason why niingon ang Bible niyo si Jesus. Those who watch me, nagbantay sa akoa, will not walk naked and ashamed. Why? It is because ready sila. Now, the title of this message is about segregation. If nabantayan ninyo sa ato ang parable na itong libasa, na ay duha ka klase nga tao na nag-mention din ha. Ang usa is ang mga foolish o ang usa is mga wise. Ang mga foolish, wala sila nag-andam o reserbang oil. While ang mga wise, nag-andam sila ng mga reserba na oil. In kaso mahotdan sila sa ilaang biyahe. In short, naani sila grupo-grupo. Ang grupo sa nagdalag oil o ang grupo sa mga wala nagdalag oil. Karon pag-abot sa panahon ni balik nanay sinyalis nga mobalik na ang bridegroom, ningon na yun sila, pwede din mangayo og oil ninyo. Pero agi kay sakto lang pod para sa ilaang oil, ningon sila, dili enough ang amo ang oil na gidala para natatanan. Balik mo, palit mo og oil dito. Pero sa kalit-kalit lang ni balik ang bridegroom o mo na sa verse 10, those who are ready, katong nakapanhandam, went with him to the marriage feast, and then the door was locked. So on, that's the reason why in these coming days, karong mga moabot ng mga panahon na nanay gubat, nanay kagutom, nanay mga sakit nga dili maayo, tanan ng ipang storya ni Jesus nga moabot sa future. Walay makahawid, walay makapugong ani ang mga butanga. So kita igsoon kinahanglan ta magmandam kita permanente. Because wa ka kabalo kung kala sa mobalik ang atong Dios. Dili pwede nga muyon ka after na lang sa klase, Lord. Anak ko manghinulso sa kong mga sala, alaman napamilik sa mugma pangapit ako. Dili pwede nga sunod na lang sa tuig, Lord, na naman. Gusto pa kong napakoy kaaway na lamay kayo, awayon, karong tuig ka. Next year na lang, kung New Year's resolution na lang na. Dili pwede nga atong iunya-unya igsoon. Kay the more nga atong iunya-unya, muabot ang panahon nga kita kapuyon. Ang sa initabo sa mga bridesmaid. Niabot ang panahon nga sila gikapuy o sila ni pahuway. Delikado igsoon kung pahuway ta diya sa ato ang
pagservisyo sa itong buhay Diyos. Sinundan na mag-rest ako, kay kapoy ko serve the Lord. Then you will not know when the time will come na mabalik ang Ginoo. And when the time when the door was locked, and when the time na nasarado na ang pertahan sa langit igsoon, mas din pagkunsaon nimo og tingog, Lord, Lord, patawad. Ako'y makasalanan. Makasalanan nila lang. Moingon rin si Lord nimo, sorry, bako kailan nimo. Unsa man na grabe o kasakit. Nadugay kay kayo nag-serve ni Lord. 30 years ni Lord nag-serve ni mo. Wala kailan ako. Pero ngayon siya, sorry. Sirado ng pertahan. Wala ko kailan yun. Same sa panahon ni Noah. Ngayon siya, nasulod na mo kanina akong baha. Wala niya patuwang uban. Instead, ikatawan lang siya o iyang pamilya. And when the time the flood came, nanghangyo sila na musulod sila sa arka, pero sorry na lang kayo kay sirado na ang arka. When the time nga mubalik atong buhay na Diyos, and nabilin ta na naman, waka nakapanganda mo gato ang oil to keep the light burning, napalaw ang imong suga, napalaw ang imong light, is supposed to be you are the light of the world, napunder ka, nagpalit pa ka o bumbilya, nagpalit pa ka o lana para musiga balik ang imong kalayo, wala na, ulahin na ang tanan. Monang, there will be, in the last days, there will be segregation between God's people and the people na wala nangandam. Matthew chapter 25 verse 31 to 33. So yun sa dahil. But when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit upon His glorious throne. 32. All the nations will be gathered in His presence, and He will be separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats. At pag-abot ni Jesus Christ, wabot ang panahon na mubalik ang Ginoo. Ang usa sa iyang unang buhaton, iya atang i-segregate. Iya ang i-separate ang iya ang people o dili iyang people. Iya ang i-separate itong mga nag-andam o mga wala nakapangandam. Iya ang i-separate itong mga sheep diya sa mga goats. Ang mga sheep na naminaw sige sa tingog sa ilang shepherd o ang mga goat na wala di pakialam mas din pagbadlungon nimo sahi sungagon pa nimo ang imo sa galingon nga shepherd. Padumdum ko na dako kay kanding dahil gilabay last time. Dako kay sa kanding. Ag sa kadako sa kanding boy taga diri siguro sa paan niya tong kanding. Dako yung sa kanding. Pag-abot niya sa unahan galantaw dulo na ibog ito sa kanding pa. Pag-abot sa unahan naduol man ang amo sa kanding. Niya aksyon og sungag ang kanding. Imagine mo na ang nagpugway sa iya o nagpakaon sa iya ang sumagod. Well, the sheep is different. One ang ingon, in the last days, when the Lord will be back, iya ang separate ang iyang mga katawhan, sama sa pag-separate sa shepherd sa iyang mga karniro o iya ang mga kanding. Ang mga kanding, mga gahi o mga ulo. Amen? Pero wala nagpasabot nga ang kanding, wala nasulod sa herd. Wala nagpasabot nga ang sheep o ang kanding, baliwala na lang na sila. Ang kanding, gialagaan gyapon ni Lord. Amen? Kuyog gyapon ang kanding sa mga sheep. Kuyog gyapon og simba ang karnero o ang kanding. Pero pag-abot sa saktong panahon, pag-abot sa panahon sa Diyos, iyaan na nang ibulag. Ano man? Dili tanang nagsimba, buotan. Dili po tanang buotan, may simba. Dili tanang Kristiyano, nag-live sa iyang ways. Dili po tanang nag-live sa iyang ways, matawag na nato o Kristiyano. Kaya ginaw-naw na ito gayon. So, ako ang mga brothers na ito ng mga Muslim. Ako ba yung respect sa Bible? Ako respect sa Bible and respect ni Jesus. So, agi lang kaya nila ang doktrina, nagstudlo na nila ang Diyos.
dili Messiah si Jesus, dili ang ngalan ng Diyos is si Allah. That's the time nga na-difference sa itong belief. Pero kung tanong mo sila, do you believe in the Bible? The Bible already exists sa ilaang Bible, sa Quran. I-mention ng Bible sa Quran. I-mention sa Bible ang tanang disciples ni Jesus. I-mention sa ilaang Bible si Jesus Christ o si Mary. That was with respect sa Bible. Now, dili nagpasabot igsoon nga ibalik ni Jesus diri tanan nga nagsimba diri sa simbahan o tanang naa sa simbahan karong adlaw malangit na. Why? That's the time nga iyan ang segregate ang young people o dili young people. Iyan ang segregate ang naminaw o wala naminaw. Iyan ang segregate ang nisimba o wala nisimba. Iyan ang segregate ang nagtabi o wala nagtabi. Iyan ang segregate ang mga naghatag og tithes o wala naghatag og tithes. Iyan ang segregate ang mga active o mga inactive. Iyan ang segregate ang mga iyaa o dili iyaa. And guess what? Ang kinsa tong dili iyaa? Verse 33 na yun siya. Last verse. Again na nita. He will place the sheep in his right hand and the goat to his left. Di pasagdan ba sa Ginoo ang mga naa sa left? Wala. Pero 100% sure ang iyaang mga katawhan nga naa sa iyaang right hand is ang mga katawhan niya that is saved from the destruction of the world. The goat will be subject for evaluation. Ang taong yapon ng ilaang binuhatan diri sa kalibutan. Same sa gihapon sa mga sheep, they will be judged accordingly because ang tuwang Diyos is a just God. We will be all subject for judgment. Pero nakabalo na sa Lordaan, na kaning linyaha, kaning naa sa akong right, surebol na ni sila. Kaning naa sa akong left, kana mo iburag kinahanglan pa nato na sila examine kung magpasar ba o dili. Una matingala mo, ngano man nga kato silang kanina sa pila diri sa right, paspas mo tayo ilaang mga process. Ano man, kaning nasa right mao ni sa mga senior citizen. Wala ilaing pwedeng pila kung dili ka senior. Kamo man dili senior citizen, less mo nga priority. Ano man, priority ang senior citizen. In short, pag-abot na dito sa langit, matingala ka nga, ba't mo ba siya naabot? Ano na sa process, Lord? Ano na siya judge? Of course. Priority man ang sayang right hand. Pero ang sayang left hand will be judged accordingly. And there will be a big chance na you will not make it. That is the reason why most of the bridesmaids nga nasarabaan diha sa pagbalik sa bridegroom will never make it. Because lumabot ang time, maskin pag-ingon nila, Lord, Lord, ni ako Lord, abrihin ni Lord, nakabalik kami, nakapanginulto sa mong sala, nakahimo namin mga maayo Lord, na-recover na namo among self Lord, na-renew na namo among pagkatao Lord, pero ulahin na ang tanan. Remember, brothers and sisters, that kung asa man ta nasagol, inhata, ang mga bridesmaid nga nasagol dito sa mga naay extra nga lamp oil. Naguyog po sila tanan. O katong mga foolish nga mga bridesmaid, naguyog po sila tanan o palit sa tindahan o oil. Bad company corrupts good character. Maskin pa kung sa ka-bright, kung sa ka-foolish, kung sa ka-wise, kung sa maayo-ayo na tao, kung ang imuang gikuyugan is dili na uyon diya sa imuang, possible yun na mawala ang imuang kaugalingong karakter o mapulihan sa karakter sa imuang gikuyugan. Kung ang imong gikuyugan kung susunod ng malikas, ayaw bituin na yun o after how many years, mamalun na ka mamalikas.
Ang mga Bisaya, kumatog Manila, paulian na og after 10 years, di ba Tagalog na. Yun na. Mga Pilipino, mo ato ngayon nag-abroad, mo ato nag-London, mo ato nag-England, pagbalik na siya British accent. Mas din mag-Bisaya siya, ay ang mga accent will be British. Kung ang mga Pilipino mo abot dito sa Texas, sa Amerika, pagbalik anang na Texas na kung na sila ginistoriyaan. Matingala na lang ka, di man sa kabalo mo English, pero kapalo na ka sa English. Siyempre po nato makristuhanan, kung kita makristuhanan, sige tagtuyog sa mga tao na dili kung kristuhanan, matingala na lang ka na, Christian mo na sa okro, nanong karoon gusto mo kayo mula na okro. Hindi mo na? Christian mo na sa okro, hindi naman ko anak ko yun, may camping anak, pero anong grabe mo kasi mo, hindi ito sigarilyo. Why? It's because you were supposed to be part of the herd. Supposed to be naaka sa sulod sa libantayan ng mga karnero ni Jesus. Pero agi kay ni bulag ka and nakuyog ka sa lain ng mga tao, dakong chance that imo ang character will be corrupted. Kasi naka-remember atong eagle na nahulog ang iyaang anak na eagle dito sa Utah. Ang eagle is naman nasa taas sila ang nest. Nahulog ang sa kapiso dito sa ubos. Sa timing po nga, sa ubos po nga iyaang nahulugan, mga pato. So nagdako siya sa mga pato. Ang iyaang una-una, pato gid siya. Hasta niya ang tingog, ginawa ko ng pato, imbis tingog sa eagle, lahi man yun. Wak, 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 wak. Munahan ko siya. Ano man? Piling niya, pato siya. Ang mga pato, manglangoy na sila sa tubig, matingala sa iyang, kamot niya is, anak mo kayo sa matanan niya, ang pato, ilapad mo kayo. Pero, langoy niya po siya, tuwan na siya. Ano man, pag nataw lagi niya, pato lagi siya. Munang igsoon, kung asa pa mo adto, kung kinsa atong ikuyugan, kung kinsa ato ang grupo ng yuganan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. If you are in the people na wala nag-ready diya sa pagbalik sa pambuhay ng Diyos, then don't tell me na you are ready also. Kung kuyog mo ang mga tao nga wala nakapangandam sa pagbalik sa pambuhay ng Diyos, don't tell me nga muabot ang panahon, nga muabot ang buhay na ng Diyos, andam ka. So basically, dili yun. Basically, na-enjoy mo kung sa may naa sa world, and to the point na dili na yun ka makadumdum kung sa may dapat ni mo nga buhaton. So this morning, let us remember that the Lord's continue. Matthew chapter 25 verse 41, last verse. Before tamang yan. Akong ihayang para sa magpanindod. Atong basahon. Then he will say to those who on his left, get away from me, you who are accursed, into the eternal fire that has been prepared for the devil and his angels. Last verse now. Brothers and sisters, as we were segregated by the Lord, left to right, sheep to goat, saved and not saved, time will come, by 24:41. Ngayon ang Ginoo, go away from me. Ayaw paduol na ko, wala ko kailan mo. Ikaw nga na destined to eternal fire that has been prepared for the devil and his angels. Remember, brothers and sisters, wala i-prepare ang impierno para sa imua kung sa kuha. Wala i-prepare ang impierno para sa mga katauhan sa Diyos na iyang binuhat. It was prepared for the devil and his angels. And because the devil and the angels don't want you to have a very good life in heaven, that's the reason why gusto niya to be with you, to be with them sa impierno. Gusto nila nga mag-suffer po ka, sama sa ilang i-suffer, na gihatag sa gitugyan ka dito sa
eternal fire dito sa impyerno. The devil will not stop until the time na ikaw magulang niya. The devil will not stop until the time na imong character will be corrupted. The devil will not stop until the time na ikaw ang karnero, mabulag ka diya sa herd. He will not stop until the time na moabot ang atong buhay ng Diyos. He will not stop until the time na kuwaon sa Diyos ang gininhawang ang gihatag niya sa imo. And when the time that time comes, no regrets ang pwede na nimong mabuhat. Ikuha na sa Ginoo imong kinabuhi, hindi na ka pwede mga panghinusol. Kung kuha sa Ginoo imong kinabuhi sa Ginoo, wala na chance na magbagong buhay. Hindi na pwede nga mo yung Lord, next Sunday na ko musimba, Lord. Because when the time that Sunday will come, you are no longer alive. And when the time comes, the Lord will say to you, go away from me. Get away from me. You who are accursed into eternal fire. Ang sakit ay paminawon ng suon. Kung nakakaya mga kaigsuunan, na uyog ni mong simba, uyog ni mo sa pagpangalagan sa pagbuhay ng Diyos. Kung pag-abot ko mga abot ng mga adlaw sa pagkinubuhi, makita na lang ka na naamuban na sa langit, ikaw po napot ka sa impyerno. Because wala pa kita kabalo kung kanos agi takwaon sa Diyos o kanos afford o balik ang Diyos dili sa iyo. Let us remember to be alert always. Let us be ready always, anytime, because the end times is near. The time na mabalik ang Diyos, hapit na. So let us be awake, let us be alert, and let us not waste all the years of our service to the Lord just because we feel tired. Let us pray. And as we pray, I would like you to pray also.